Good morning, Ted. Kamusta ka na? Ay, mabuti po. Kayo, kumusta po kayo? Okay naman. Oo. Thank you. Kayo ho ba'y nanggaling sa abroad? Kinyo ho bang napuntahan si Ginoong Zaldico? Hindi. Nagbakasyon lang ako with my wife. Okay. That's good. So, wala ako sa Sweden. If that's your question. Sa Portugal po. I wish. Ah, Wala rin ako sa Portugal. okay. Sa ano lang, sa Italy lang. Okay, sige. Wala ba doon sa Italy si... Wala. Kung nandun man siya, hindi kami nagkita. Okay. I Nasaan... wanted to keep it strictly a vacation. Apo. Yes, sir. Nasaan po ngayon ang inyong kliyente, attorney? Hindi ko pa rin alam, Ted. Obviously, he was in Stockholm for a few days kasi meron siya mga pinanotaryo, di ba? But before and after that, hindi ko na alam. Ayoko tanungin eh. Opo, okay. Naunawaan po namin. Sige po. Pero, attorney, kung hindi nyo po alam kung nasa saan siya, at pagkatapos nakapagsumiti siya ng isa pong affidavit galing po sa Sweden, papunta po sa Supreme Court, opo. Paano po kayo nag-uusap? At kailan kayo huli nag-usap? Telepono. Nag-usap kami sa telepono madalas. The last time was, I think, 2 days ago, bago ako lumipad. Bago ako lumipad, nag-usap ko. Tinatanong ko kasi yung mga pari na sinasabi nila na, sabi ko, nagpadala ka ba ng mga emissary para makapag-negotiate? Sabi niya, wala. Wala daw siyang pinapadala. So, I'm absolutely sure na walang ganun. Opo. As in, talagang wala pong sino man pong emisaryo o namamagitan para sa sinasabing dialogue between him and the government? Well, as of 2 days ago, wala. He was very categorical. Hindi ko alam what happened in the last 2 days, no? But hindi din mangyayari because hindi naman gagalaw yun ng hindi ko ina-approve makikipag-negotiate, makikipag-dialogue. I have serious doubts. I'm almost sure na hindi niya ginawa yun in the last 2 days. Kasi ako lang naman ang talagang inauthorize niya na magsalita sa kanya. So, hindi naman niya ako i-undermine. Opo. Attorney, nakapanayam namin si Mr. Mike Defensor, si former congressman, Secretary Mike Defensor. Okay. Sinabi niya, sinabi niya, meron din daw pong intermediary na kaya naging dahilan para makausap nila si Zaldico at yung willingness nito na mag-testify kahit na po sa pamamagitan lamang ng ng Zoom kung sakasakali magkakaroon ng House hearing sa impeachment. Okay. Alam ko yan kasi kinausap ako ni Mike dyan, no? Sabi niya, willing ba yung si Saldi mag-testify sa impeachment? Sabi ko, I don't know. That's not high in his list of priorities eh. So yun, nasabi niya sa akin yun, sinabi ko kay Zaldi yun, at sinabi din ni Zaldi, hindi naman yan high in our priorities. Now, let me qualify that. Hindi ko alam kung nag-usap sila after nung conversation namin. Okay. So hindi niyo makumpirma yon kung totoo nga na nakadirekta itong si Mike dito po sa inyong kliyente? Hindi rin. Kasi hindi nga high in his priorities eh, so hindi ko rin masyadong binibigyan ng pansin. Opo. I don't mean hindi ko ayoko pansinin. I mean hindi rin wala rin sa priority list ko. Alright. So ito hong inyong kliyente, ano po yung nilalaman sa kanyang affidavit basically po, Attorney Roy? Anong affidavit? Doon sa yung kanyang sinumpaang salaysay na na-execute okay. sa Sweden. Okay. Sa Supreme Court kasi, or pagka mag-file ka ng initiatory pleading anywhere, especially sa Supreme Court, meron ka dapat naka-attach na verification and certification. Sinasabi mo sa korte na ako yung petitioner dito, ako yung plaintiff, ginawa ko itong petition na ito, pagkatapos lahat ng sinasabi sa petition na to, totoo. Basically, under oath lang, ginagawa mo lang under oath yung plea. Yun lang. Wala naman masyadong factual arguments or factual statements doon sa affidavit na yun kasi puro procedural. Okay, opo. So basically wala pang storya doon. Opo, kumbaga basically po, yung kanyang affidavit lang ay pagpapatotoo na yung kanyang petition sa Supreme Court sa kanya mismo nang gagaling. Correct. Okay. Opo. Tama ka. Opo. Ano ang laman po ano ang inyong prayer sa Supreme Court po, attorney? Naku, mahaba. Kasi ang
basis nun is yung minadali ning ombudsman yung pag-investigate at pag-file, no, na hindi nila sinunod yung regular procedure ng preliminary investigation. Mm. So ang dami naming grounds, mga 6 yata o 7 na Okay. hinihingi namin sa Supreme Court, i-annul nyo yan. Kasi illegal yung ginawa ng ombudsman, may undue haste. Pagkatapos wala namang probable cause, pinilit nila i-file pa rin kahit na walang probable cause. Hindi ko ma-discuss masyado, Ted, kasi Yes, yes. nagbo-border tayo ng subidiche, no? But I'm trying to quote yung prayer namin as best as I can. Opo, yes sir. Pero hindi ho ba ang kaso ngayon ng inyong kliyente, may pending siya sa Sandigan Bayan, right? Ito po Correct, yung... tatlo. Opo, Tatlo. opo, sa Sandigan Bayan. And then meron pa siyang pending sa DOJ. Hindi ko alam yung DOJ. May narinig ako na nag-preliminary investigation daw sila. Again, wala kaming notice. Hindi nila pwedeng sabihin na wala siya dito at hindi nila mapadala sa bahay because ako yung possessor ng bahay. Hawak ko yung susi at may instructions ako dun sa guards na tanggapin ang kahit anong papadala ng gobyerno. I don't think pinapadala nila. Here we go again, as I like to say. Opo. So, attorney, yung pong inyong kine-question ay yung particular na nangyayari ngayong hearing against your client sa Sandigan Bayan. That's right. Okay. At ang Yung Sandigan Bayan muna. at ang nais nyo po ay ipahinto ito. Basically po, anong gusto nyo mangyari? Pinapa-annul namin yung resolution ng ombudsman. Pinapa-reverse namin yung finding probable cause. Kung i-grant yun, mawawalan na ng basis yung kaso. Of course, ang may control pa rin yung Sandigan Bayan. Ano? Pero we'll get there. Kung sabihin ng Supreme Court, ombudsman, Okay. i-annul mo yan. Mag-file ka ng motion to withdraw yung informations. Nasa Sandigan Bayan pa rin yun, whether to grant or deny it. But at least we're halfway there. Okay. Nagtakda po ng Feb 11 hearing ang Supreme Court, di po ba? Ay, hindi ko alam. Meron ba? Feb 11? May nabasa ako na parang ganun. Wala pa ako kay notice. No. Wala akong notice. Parang deadline to file. And wala akong notice ng hearing. Okay. Ano ang effect nito na pending the resolution of the Supreme Court sa inyo pong petition doon sa existing po na kaso sa Sandigan Bayan, doon sa due process? Wala pa naman kasi hindi naman impleaded ng Sandigan Bayan. Wala pa kaming action on the Sandigan Bayan. Kaka-declare lang na fugitive siya ng Sandigan. I think one of them. Pero meron pang may mga remedies pa yon. Hindi pa namin nagagawa. Hindi pa namin ginagawa yung mga remedies. May mga iba pang pwedeng remedies. Oo. Kayo ho ba ay humaharap na sa Sandigan Bayan? Hindi kami i-recognize. Kasi dineclare nga ako na fugitive siya. Pwede ho bang mangyari na matitigil yung paglilitis sa Sandigan Bayan, sa kaso ng inyong kliyente habang hindi pa nare-resolve ang inyong petition sa Supreme Court? Pwede naman, in the realm of possibilities, but I don't think mangyayari yun. Kasi nga, hindi nga impleaded yung Sandigan Bayan doon sa petition, yung ombudsman lang. Okay. So, wala. Hindi naman kami humingi ng TRO against sa Sandigan Bayan. Okay. Sige po. So, walang basis pa. Opo. Reaksyon po ng inyong kliyente doon sa binabanggit din po ni Ombudsman na kinakailangan magsole. Maging narinig ko kung tamang pagkakaunawa ko, pati si DILG Secretary, no? Na kinakailangan mo na magsole ng ilang bilyong piso ang inyong kliyente bago man lang 57 magkaroon. billion. Opo. 57 billion yata. Yeah, So, opo. minention $1 nila, billion, $1 billion. no? Opo, go ahead, sir. Hindi ko alam kung saan nila kinuha yung number na yun. Kasi ang involved doon sa Sandigan Bayan is something like 200-300 million lang eh. Hindi ko alam kung bakit naging 57 billion all of a sudden. Number two, hindi naman kami humihingi ng negotiations. So hindi ko alam kung saan galing na mag-i-impose sila ng conditions. Sila humihingi siguro ng negotiation. Ngayon lang ako nakakita ng nagre-request na mag-i-impose ng conditions. Kami wala kaming request maki-meeting sa kanila. Opo. Pero yung pong ano ang inyong legal doon thinking po sa restitution first bago po Ang restitution Ted presupposes na may kinuha ka eh. Restore, di ba? Ang root word niya is restore. Ano i-restore ni Saldi? Di ba? 57 billion. Saan ba galing yung 57 billion na yan? Invento yun eh.
Hindi ko alam kung saan nila kinuha. I'd like to know kung ano yung math nila doon sa 57 billion na yun. Oh. Yung Apo. Yung sinasabi po na, kasi di ba if you recall, ang inyo pong kliyente naglabas po ng mga video statement, di po ba? Oo. So doon, kanya, meron siyang mga nakolektang pera. Opo. Galing, supposed to be itong collection na ito sa mga contractors? Kung hindi niya dinetail yun. Sinabi lang niya, nakuha niya na, in fact, sabi niya sa, ano yun eh, sa insertions, hindi ba? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, or sa NEP. I'm not sure anymore. Oo. Hindi ko alam kung saan niya kinuha Okay. yung pera. But, ang important, hindi pala na yung source, no, Ted? But, ang important, sinabi niya, dineliver niya. Hindi niya binulsa. So, hindi din yun ang pwede maging basis ng 57 billion na sinasabi nila. Opo, dineliver niya yung pera. Hindi niya ibinulsa. Correct. Opo. Yun ang natatandaan kong sabi niya. Yes, sir, opo. Kasi nga, ito nga po, no, yung aming pong hawak nga dito na transcript no, sa kanyang statement. So, opo, doon na lang po, attorney, wala pong anumang legal culpability ang inyong kliyente sa paghahatid ng pera galing sa supposed to be kickback para ihatid sa bahay ni speaker? Meron sigurong negligence or whatever, but it's certainly not enough to make him liable for 57 billion. Opo. Sa prinsipyo po ng conspiracy, kasi kung kickback ang pinag-uusapan dito, ikaw yung kumulekta. Sinabi rin yan. Ikaw Sinabi rin nila yan doon sa asunto nila, may conspiracy daw. Okay. But alam mo yung law on conspiracy, you might know this, kailangan meron kang active act. Meron kang affirmative action to make you a co-conspirator. In fact, yung naka-standby ka lang, nakikinig ka lang sa dinner, at narinig mo na may plano silang mag-commit ng crime, that does not make you a co-conspirator. Yung narinig mo lang. In fact, kahit yung presence mo sa conspiracy, ano ngayon ang basis ng gobyerno na pagsabi na may conspiracy? Wala. Wala silang sinasabi. May general statement lang, nag-conspire mga ito. Paano nag-conspire? Hindi yun yung batas. Opo. That's one of the grounds dun sa petition ng Supreme Court. Okay, opo. Sige, so, pero sir, ito hong inyong kliyente nga, meron siyang statement, di ba, na ika nga niya, wala pong perang napunta sa akin, lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. No? Itong sinasabi Yung niya 100 rito. million. Opo, Yung itong 100 billion. 100 billion, etc. Opo. Ditong statement na ito, meron ba kayong ang inyong kliyente na pag-iisipan ba na mag-kontra-demanda dito? Napag-usapan namin yan, but also, it's not high in the list of priorities. Saka na. Defensahan muna yung mga panggugulo nila, pati yung negosyo ginugulo eh. As they threaten, they would do. So, defensahan muna yun, ayusin muna yun, and then saka na yung offense. Negosyo po ng inyong kliyente, yung kanilang, itong kanilang Mitsubishi Air? Halimbawa? Oo, yan. Halimbawa? Yan. At saka yung halos lahat. Yung Midas, ginugulo nila. Yung, hindi ba yung recently, yung mga kotse pinagkukuha without a warrant. Yung mga ganyan ba, dinidisrupt nila eh. Opo. So, sige lang. Opo. Depensa muna. Opo. Saka na yung bawi. Opo. Na-freeze na ho ba yung mga air assets talaga po ng inyong kliyente? Hindi ko alam. Hindi ako abogado nung nung aviation eh. Opo. Iba. Saka shareholder lang siya doon. Alam mo, tayo mga Pilipino, kung mayroon tayong share sa isang kumpanya, sinasabi natin, ano ko yan, kotse ko yan, or aircraft ko yan, kahit hindi naman legally accurate. Opo. So, hindi kanya yun. Sige po. Attorney, kung magugunita rin po natin, di ho ba, si Pangulong, ang aligasyon ng Presidente, kung napanood nyo, sabi niya, binablockmail kami nito ni Saldico eh. Oo, na hindi Yun ba yung abogado? na hindi pinapakansila yung passport niya, no? Para daw tumigil sa pagkakalabas ng video si Saldi. Yan ang sinasabi. Kung naalala ho ninyo, no? Opo. Ngayon, abogado daw. Opo. Ang gumagawa nun. Opo. Hindi ho kayo yun? O kayo yun? Hindi. Okay. Nababaliw ba ako na iba-blackmail ko sitting president? Sino ba naman ako? Anyway. Hindi naman ako. Opo. Hindi naman ako foolish. Opo. Pero sir, kasi kung iisipin natin yung sinasabi na hihinto daw sa paglalabas ng video kung hindi kakanselahin yung passport.
Pero parang nangyari naman Correct. na hindi na po naglabas ng video ang inyong kliyente, although Correct. na-cancel yung passport, pero mukhang tumahimik yung paghahanap sa kanya, parang may something. Hindi. Tumahimik siya. In fact, tumahimik siya before na-cancel. Cancel na yata yung passport. I'm not sure about the timing. Ano? Oo. Pero are you saying na nag-deal sila secretly? Again, I have serious doubts kung makikideal siya with the government secretly. In fact, hinahanap nga, pinepersige nga ni, di ba, ni Secretary Remulla, SILG. So, I don't know. I have serious doubts, Ted, na meron siyang deal. Opo, kasi maari, sorry po, ito medyo Sure. lang, yung duda ng iba, baka naman po press release lang yung kunwari hinahanap ang inyong kliyente, pero the truth is, totoo itong sinasabi na ayaw siyang pauwiin na presidente at maging ni Speaker Romualdez kasi nga pag umuwi siya, sabit silang lahat. Sinabi niya yan. Initially, di ba? I think Yes. sinabi niya yan sa video na huwag kang uuwi dahil we will take care of you. Yun yung sabi niya. Oo. But walang deal after that. Alam mo, Ted, ang hirap nung hindi plausible yung sinasabi na may deal eh. Oo. Kasi hindi naman ng presidente, hindi naman palasyo ang may control dun sa passport cancellation. Yung Sandigan Bayan ang gumawa nun. You see, so kahit may deal with the palace, hindi mo pwedeng utusan yung Sandigan Bayan na gawin mo ito, huwag mong gawin ito. Unless sa sinasabi nila, kaya ng palasyo ang Sandigan, I doubt it. You see, so why would he deal with the palace who has no power to grant what he's asking for? Di ba? It doesn't make sense. Ano ho pa talaga ang inyong kliyente? Mayroon ba siyang Portuguese passport? Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi kung tanungin ko yan, edi meron na akong half confirmation in my mind na nasa Portugal siya. Di ba? It will give me a hint and I don't want a hint. I don't even want a hint. Oo po. Kasi, well, siguro yung iba nakikinig ngayon sa amin, parang baka po hindi naniniwala na hindi nyo alam kung... I know. Ang tawag na nga sa akin, attorney, I don't know eh. Ewan ko. Talagang hindi ko alam eh. I don't want to know eh. I don't know why. Hindi ko alam kung ba't hindi maintindihan ng ibang tao yun. Ano ang kanyang ipinresent na ID doon sa notaryo sa Sweden? Good question. Parang SSS ID yata. I'm not sure. Hindi ko na. Kasi wala pa ako nung final yun eh. Pinadala lang lahat doon pagkatapos yung office na yung nag-assemble. Pero ano ba ang format noon? Kasi sa atin po dito, 'di ba, subscribe before me, right? Correct. May mga words to that effect. Opo, and presented yung kanyang identification. Correct. Opo. Correct. Yung pong ito yung inyong isunumite sa Supreme Court na dokumento pero hindi nyo alam kung anong ID ang kanyang ginamit doon? Hindi ko matandaan. Nakita ko nung pag-uwi ko, nakita ko. Pero one day lang ako sa Manila eh. After one day, umalis na ulit ako eh. Dito lang naman ako sa Pilipinas. But here's the thing, Ted eh. Yung mga foreign transactions na ganyan, foreign legal transactions will depend on the law where where it occurs. Okay. Kaya yung validity nung pag-subscribe niya, nung pag-notarize, will be determined by Swedish law, not by Philippine law. So, kung ang punteriya is whether or not valid yun under Philippine law, ang assumption is valid yan under Swedish law. We're bound to observe under international law na kung valid yan sa Sweden, dapat valid dito sa atin. Opo. So, sir, yun ho bang dokumentong yan ay maaari niyong isa publiko, yung affidavit na yan, yung kanyang sworn statement na yan? Hindi ba nasa publiko na? Parang nakita ko na eh. Yeah. Mukhang nahuhuli kami dito sa dokumentong ito. Anyway, sige po. So, sir, muli, ang tanong po ng marami ngayon, ay bakit na lang siya hindi umuwi doon sa kanyang sinasabi nga po na ang dami niyang alam at mismo meron siyang personal knowledge
ng paghatid ng mali-maletang pera umano kay dating Speaker Romualdez at maging dito sa mga middleman ni Pangulong Marcos. Takot na takot talaga siya, Ted. Mhm. Whether we believe him or not, fear is Opo. subjective di ba? Opo, Hindi naman opo. natin pwedeng sabihin, huwag ka matakot, wala kang karapatan matakot Mhm. kung natatakot isang tao. Opo. Number two, I've also said this before, hindi naman niya sinasabi yung mga video niya para mag-prosecute ng kahit sino Hindi mo naman siya kailangan i-cross-examine Sinasabi niya yun because sabi niya, takot ako sa buhay ko, kung may mangyari sa akin, at least part of the truth will come out. No? Hindi ko alam kung ba't hindi pa niya tinuloy-tuloy all the way. Mm-mm. Part of the truth will come out. Now, yung mga authorities, yung mga legal authorities, would or should Opo. act on that. Kasi sinasabi nila, hindi ko na cross-examine. It's not time to cross-examine him. I-initiate mo yung investigation based on what he said, kung credible naman. Kung hindi ka naniniwala, that's another story. Pero hindi kailangan na nandito siya para ma-initiate yung investigation. Yun yung sinasabi ni Ombudsman Kailangan makita daw niya face to face dahil magke-chemistry test daw sila. Hindi kailangan yun. Hindi ginagawa ng Ombudsman yun. Na bawat testigo interviewin niya, I challenge him na gawin niya yun sa lahat ng nagrereklamo. Wala siyang time. And the law doesn't require it na mag-i-interview siya na face to face. Opo. Ito ho, Based on everything opo. going on. Ito hong inyong Witness lang. Ito ang alam ko. Ito. Go ahead. Sige sir, Go ahead. you're saying? Kalimutan ko na. Sorry. Sorry. Attorney, yung kliyente po ninyo, di ba nga ang statement ng SILG, no, ang gobyerno, nakatira sa gated subdivision sa Lisbon, Portugal. And then, Narinig ko yun. and then nag-affidavit sa Sweden. No, so ang layo nun, napakalayo nun, no? Opo. Opo. So, ano ito, parang ang mga nagmamasid, parang may mga panlilito na nangyayari. Si Saldico, abay nag-Sweden siya para sabihin, no, hello, wala ako sa Portugal, nandito ako sa Nordic countries. Paano 'yun? I can only imagine na nag-drive siya. Kung galing siya sa Portugal, Hindi like I said, di ko alam kung nasan siya. hindi nga po, 'di ba? Hindi ba siya nag-stay sa Portugal talaga? Hindi ko alam. Okay. Hindi ko alam, Ted. Oh, kasi, Kahit lasingin mo ko, I will not be able to tell you. Hindi kasi namin maintindihan na kung sir, sorry po kasi nagkakaroon na po ang iba po, no. Ang iba po kasi sorry po dahil nga dito po sa laki ng skandalong ito, yung iba po kasi hindi na maiaalis na magkaroon ng mali siya sa kaisipan at conspiracy theory na Sure. para bagang binibilog na lang ang ulo ng mga Pilipino para paniwalain na nandito siya and then, nandito pala. Para magkaroon ng dahilan, ay hindi namin mahuli-huli kasi paikot-ikot yan Parang ganun. Hindi ko alam kung paikot-ikot siya. But I get it na na-frustrate yung mga tao. But I can't help it. Opo. Kaya nga ayoko malaman Opo. Well, anyway, at least po kayo nakakausap namin at napapakinggan namin kayo at yung nga pong so far, yung inyo po lamang informasyon sa inyo pong kliyente. Panghuli pong tanong si Chacha. Okay, Chacha. Attorney Sure, Chacha. Roy, yes Hi, po. Chacha. Before kasi sinabi ninyo, I remember na nakausap namin kayo, sa tamang panahon, babalik siya dito sa Pilipinas. Pero from what you're saying now, parang ang tingin ko or ang pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, wala nang planong bumalik si Zaldi dito sa bansa? Hindi naman. Eventually, pag nawala na yung pagka hindi na siya takot o pag nawala na yung peligro sa buhay niya, I imagine babalik din siya dahil nandito yung mga negosyo niya. Andito yung mga anak niya Oo, naiwan dito yung mga anak niya po. I think, meron dalawa yata dito. So meron din po siyang So, kasama kung nasaan man siya ngayon. Meron siyang anak Hindi na ko alam. kasama. Hindi. Isa yata sa Amerika. Oo, okay. I don't know kung kasama niya, but alam ko nag-aaral sa Amerika. Pero kung kailan man ang tamang panahon, hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam. I can guess. Oo. What's your guess? 2028. Oh, okay. Hindi ko na itatanong But why that's my guess, 2028. Your guess That's is my guess. Your guess Hindi is ako- sa hula ko lang yan. 2028 mukhang yun ang balik na ni Zaldi. That's my guess. Walang basis yun.
Oo, yeah. Walang basis yun. Hindi niya sinabi sa akin yun. Sige, bakit po? Bakit ano meron sa 2028? Bukod sa... Oh, I don't know. It's a leap year. Okay. Attorney Roy, last na lang po talaga. Alam namin Sure. busy kayo. Attorney, kasi sabi nyo kanina, wala namang ipinapadalang emisaryo, itong walang ganong usapan na gusto makipag-usap ni Zaldi. Kayo lang ang tanging naatasan to speak on behalf of him. So, ibig po sabihin nito, yung inilalabas na impormasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla, mali, fake news? Paano po yun? Paano ba namin iintindihin yun? Well, to be fair to him, sinabi naman niya hindi verified. Na meron daw kaibigan ng kaibigan na lumalapit na pare. To be fair, sinabi niya hindi verified. Ang hindi fair is he's already, initially yun ang sinabi niya Oo. Ngayon hindi niya sinasabing to his information Sinasabi na niya na ito'y nangyari na magsoli muna ng 57 billion bago kami mag-usap. Bakit tayo mag-uusap? Wala naman kaming offer na makipag-usap. At nanggaling yung 57 billion na figure. So para sa inyo, it's unfair doon din po sa inyong kliyente na naglalabas siya ng ganong statement nang sinasabi niya na hindi rin naman confirmed yung impormasyon. Correct. Oo. Correct. But I'm not saying it's not accurate Yung sinabihan siya ng sinabihan ng kaibigan ng kaibigan. Oo. Kasi posible naman na kinausap siya. At kaya palagi kong sinasabi, kung meron man lumapit sa kanya, hindi yun authorized. So ang advice nyo rin for DILG Secretary at even sa ibang officials na magsasalita sa issue ni Zaldi ko, ikumpirma muna sa inyo sana, kung sakali? Lahat tayo before we act, di ba? Dapat i-confirm muna natin kahit ano. Okay. Diba? But again, to be fair, sinabi naman niya initially na kaibigan ng kaibigan ng kaibigan. Pero Sinabi ko kagad, hindi unauthorized. Now, apparently, he's still acting on the basis of yung sinabi sa kanya ng kaibigan ng kaibigan ng kaibigan. Yun ang hindi fair. Kasi sinabi ko na hindi totoo At hindi nyo kailangan ng negosasyon with the government. Kumbaga kayo stand on kumbaga firm kayo na wala namang kasalanan si Zaldi ko dito. Yeah. Very firm, Chacha. Okay. Sige po. Okay. So, Attorney Roy, sa uulitin po, makikibalita kami. Basta may ganito mga issue na, alam nyo na, itong mga inaanunsyo ng gobyerno, ng Estado, and then may kalituhan kami, we will call you to clarify. Anytime. I'm sorry about yesterday. Hindi ako nagising, believe it or not. Jet lag ako. We I'm understand, sorry sir. na Indian ko kayo. Hindi po. Pag nagkakaedad ganyan talaga. Salamat. That's true. Salamat, Attorney Roy. Salamat po. Thank you. Thank you guys. See you again. Salamat. Bye-bye. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!